Magandang gabi mga kasikap, nandito po tayo ngayon sa EDSA northbound at ito yung Centris Station Hypermarket at mag-update po tayo ngayong gabing ito dito sa Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project CP102. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ayan, sa unahan natin. So bago natin kunan yan mamaya dyan, dito muna tayo mag-start na ating video. Ito yung EDSA northbound at ito yung Quezon Avenue flyover na pinipwestuhan natin lagi dyan sa taas pag nag-update tayo dyan, para makakuha tayo ng parang drone shot na nasa mataas na kuha natin, tanaw yung ilalim. So hindi na nga natin magagawa yan kahit linggo dahil winarningan na po ako dyan ng MMDA. So nakita nila ako na nandoon sa taas nag-vlog at nakahinto. Pinadiretso ako dun sa may ayun yung Soler North Resort at doon ako tinikitan. So konti lang naman yung tinikit sa akin at binantaan na ako na wag ko na daw ulitin yun dahil i-impound na nila yung motor ko. Na ngayon hindi ako nakamotor dahil sira din yung motor ko. Andun lang sa bahay nakatenga, natanggal yung timing chain sa loob ng makina, tensioner at ang lakas ng tagas ng langis. So kaya eto, lalakad lang ako. Ito yung ilalim ng Quezon Avenue flyover. Yan, ganda dito sa ilalim, may mga pasuna, halaman. So wala tayong makikita mga street dwellers dyan na nanatili at dyan tumitira. Maigpit po dyan, may gwardiya at nagmo-monitor. Mga MMDA yung iba, no? Yan. Ayan naman yung stasyon ng Quezon Avenue MRT. Ito yung mga gusali dito. Ayan yung DILG na Pulco. At ayan, huwag na po natin patagalin, no? Diretso na tayo dito sa ating i-update habang hindi pa gaano madilim, para makunan natin kahit papaano na hindi tayo nakaakyat dun sa flyover. So ito yung paligid dito sa Centris Station Hypermarket. Ang ganda, no? May landscape pa dito. Ayan. Ayan yung entrance nya. Ang ganda dito, no? So ito naman yung footbridge. So meron siyang dito. Ayan, yung flat lang na daanan paakyat. Tapos may baitang naman. Kung gusto mong dumaan dito, nasa sayo yan, mamimili ka. Ayan. Ito yung mga establishment na malapit dito sa Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway, no? Ito yung hypermarket. So parang nakasarado tong hyper, no? Ayan, no? Ang ganda dito. So pwede kayong gumala-gala dito pag may makasama kayong bata at mag-banding-banding, no? So try naman natin dumaan dito. So nandito na tayo sa taas ng footbridge. So pagpatungo kayo sa southbound, yan, pababa doon. So ito mga kasikap yung underpass. Kita natin sa right side, motorcycle lane. Ito sa kanan, mga patungong Quezon City Memorial Circle. Ayun, no, kitang kita dito, no? At ito naman sa kaliwa natin, yung mga patungong Quiapo, Espanya Boulevard. At dito naman sa kaliwa, yan, mga patungo din ng yan, Quiapo. So, halos magkalapit lang naman yung subway dito ng package 102. Ito yung Quezon Avenue. At yung East Avenue naman dun lang banda yun, no? Sa may Viluna. So malapit lang dito. At ayan na mga kasikap, pansinin po natin yan. So atras tayo konti. Ayan na po yung Metro Manila Subway Project. Kung mapapansin natin na ang dami ng mga heavy equipment sa loob, tapos may mga material sila, yan yung mga kulay maroon na yan. Ayan po yung Avida Tower. So ang ganda ng dito, view. At mapapansin natin na binakuran na yan mula doon, paikot hanggang doon sa harapan ng Avida Towers. Ito yung mga rib type na yero, na ngayon naman ay nilagyan na ng design ng mga artist nating kababayan. Ayan. Kasiyahan sa kanila yan, pero sa mga kagaya ko, katulad sa iba, hindi naman lahat ng mga Pilipino
nasisiyahan sa mga ganyan. Kasi para sa akin, hindi yan graffiti o arts. Isang ano yan, vandalismo o pagdudumi. Imbis na maayos yung bakod dyan, malinis, maganda tingnan, ayan, lagyan nila ng arts kuno para sa kanila. So zoom in lang natin mga kasikap para makita po natin doon sa loob naman. Unahin natin dito sa bakod, no? Ayan, yung mga rib type na yero na yan na nilagyan nila ng graffiti. Yung mga kababayan nating mga artist na hindi na makatiis yung mga kamay. Ayan, kung ano-ano na lang, yung mga dinodrawing dyan, mga vandalismo na hindi naman nakakatulong. Sa kanila napakaganda yan, no? Pero sa atin, nako po, hindi maganda sa paningin. Malinis yung pader pero dinumihan. So dyan sa loob ng subway, ayan yung mga materyales na nandiyan dyan ngayon, nakatambak. Yan. At meron na rin silang mga heavy equipment dyan, marami na. So dahil gabi na, madilim na yung kuha natin, kaya pagpasensyahan nyo na po. At hindi rin kasi ganda at linaw ng camera natin, kaya pagpasensyahan nyo na rin po, no? Dahil ito lang yung abot kaya ko. Wala pa po akong magamit, gadget o kahit nga yung kaisa-isang pinakamahalaga dapat na maging gamit ko, ayun yung drone. Ay wala pa tayo nun. Mahirap na vlogger lang po tayo. Sa mga nag-comment o nagre-request na gumamit daw ako ng drone shot, yan, pasensya na po mga kasikap, wala pa po akong pambili. Samot-sari din yung mga problema ko, kaya nga nagbablog ako dahil para kahit papano magkaroon ako ng pagkakakitaan. Isa po yan sa pinapangarap ko na magkaroon ng drone. So sa ngayon, dahil hindi naman tayo sikat, wala nang nagdo-donate sa atin yan. Kagaya kay Diwata, na sumikat si Diwata, no? Mapera na, pero marami pang mga mayayaman lalo na nagbibigay sa kanya. So ayun yung ano, ayun yung kaibahan ng sikat sa ano yun, no? Yung syempre yung mga kababayan nating mga sikat na nagbibigay din kay Diwata, may purpose po yun, no? Lalo na kay Rosmar, dahil may business po si Rosmar. Pagkaganda paggabi pala dito, no, sa underpass, maliwanag. So try nga natin i-zoom in at tingnan natin yung Quezon City Memorial Circle. So ayan po yung itsura nyo. Yung ilaw na ginamit sumisimbolo sa ating watawat. So balik po tayo dito sa ating update. Puntahan natin doon sa unahan. Tara, let's go. So ayan, kunan ko po muna dito. Ito yung building ng Napolcom. So naka-zoom in tayo kaya naka-close up, no? So dyan tayo nakapwesto lagi. Ayan yung patungong monumento. So merong mga ano dito, no? Mga scaffolding dyan sa ilalim, no? Under construction din pala to, no? Renovation. Ayan, no? May mga scaffolding accessories dyan sa ilalim ng viaduct ng flyover na yan. Ayan, no? So nire-renovate din pala to, kagaya sa Jaime Camuning flyover na ngayon nakasarado yung southbound at under repair, no? Novaliches po, commute lang kayo? Opo, Sasakay po kayo dito ng ng jeep, patungo doon, o di kaya P2P bus, sakay kayo, baba kayo ng Balintawak. Ayaw ko ng bus? Oo, gusto ko yun. Kaninang nagpunta ako ng Marikina, sumakay ako dito ng LRT. Opo. Sinakyan ko, pero hindi ko natandaan kung
hindi na, wala pong LRT dito, MRT po yan. Oo, MRT. Opo. Doon ako sumakay, jeep ang sinakyan ko. Pero ngayon, ganito ako, kung saan ako sasakay ngayon ng jeep papuntang ng Serbio. Yung mga patungo doon, papuntang Quezon City Circle yan eh. City Hall. Okay, thank you. Doon ka po. Ay, doon kayo sa tawid na, doon kayo magkantay oh. Ayan, baba kayo dyan, tapos pupunta kayo doon sa gilid. Yung mga jeep na yun yung mga jeep na yun. Papuntang Quezon City Circle po yun. Thank you, sorry sa stop. Hindi, okay lang po yun na. Po, ingat po kayo. So, ayan, nawawala si nanay. Nawawala si nanay. Gusto niya pupuntang Novaliches, pero ang alam ko lang na puntang Novaliches na jeep ang sasakyan, eh dito sa may Balintawak. Eh, papuntang Quezon City Circle pala siya eh. Doon siya, patungo doon, no? Oh, ayan, ingat na lang po sa inyo. Kaya pa, kanina pa siya gustong magtanong sa akin eh. Nahihiya lang magtanong. So, sana makauwi po kayo na mapayapa. At sana maayos yung kuha natin, no? So, maganda pala pastuhan dito eh. Kaysa dun sa flyover na delikado tayo. So, maganda pala dito, no? So, ito yung bakod niya. Umpisahan po natin dito sa ilalim ng footbridge. Ayan. Mayroong mga concrete barrier dyan. Tapos ito yung mga bakod niya hanggang dun. So, ayan mga kasikap yung mga materialis na yan. Di ko alam kung ano tawag dito, yung eksaktong tawag dyan. Ayan. Pero para siyang ano no. Alam mo yung mga synthetic na rail sleeper sa nandoon sa PUP Santa Mesa. So parang ganito yung itsura niya, mas malapad lang no. Parang mga precast. Ayan. Comment down below mga kasikap sa mga nakakaalam na ito. Kasi wala akong idea. Hindi ko rin ma-research sa Google kung ano tawag na ito. Pag na-share nyo yung tamang tawag dyan, eh, madadagdagan na naman yung kaalaman natin. No? So meron silang isang excavator. Ayan. Paikot na po yan. So maganda sana kung araw tayo nakapag video dito, kaso kaka-out ko lang kanina alas 6 sa trabaho, kaya ito na, inabot na tayo ng gabi. So naharangan tayo ng puno ng mangga na to. Hindi natin maninag yung dun mismo sa may stasyon, no? Yung station box. Medyo madulas din pala dito. So ang purpose naman po ata nito yung mga nakabisikleta, no. Ito, yung kaya naka-slide. So ito dito sa baba, oh. Ayan. Ayan yung barracks ng gwardiya. So may gwardiya na nakabantay diyan. Ito yung mga container nila, no, pahingahan ng mga workers na nandito naka-stay yan. So maganda pala pag may ilaw, ano. Ayan yung mga heavy equipment nila, yung mga crawler crane, tapos may pile boring machine na sila dyan, tapos dun din sa unahan. Nandito na po tayo sa may sidewalk. At ayan yung loob. So hindi pa napabakuran pala ng mga rib type na yeros dito sa part na to, pero ongoing na yan. Ayan mga kasika po, yung loob ng Quezon Avenue Station. Diyan tayo nakapwesto nun sa taas. Yung nasita ako ng MMD at pinababa ko hanggang dun. Ito, yung mga puno dito, i-earth bowling pa nila yan. So kaya pa yan. Ito yung pile boring machine mga kasika po. Yan. Dalawa yung pile boring machine na nandito. Ito yung kulay blue, tapos meron pa nga yun, yung dalawa pala yung pile boring machine na kulay blue dito yung pintura. At ayan. So magkakaroon na rin sila ng mga drilling dito. Ito yung station box niya mula dun sa dulo ng footbridge patungo dun naman sa harapan ng Abida Towers. At ito yung sinasabi ko sa inyo, yung Quezon Avenue flyover. So may mga scaffolding dyan sa baba, under repair din siya, no. At andyan yung mga workers, ayun, no.
sa loob. Overtime. So ito yung sidewalk, daanan ng mga naglalakad-lakad. Dito sa sidewalk, ito yung bakod niya, concrete barrier na merong ano. Pero sa loob, ayan, meron din siyang rib type na yero. Bali, ito lang yung pinauna para hindi siguro madumihan ng mga vandalismo dyan, yung mga kababayan natin, mga artist. So ayan yung ilalim mo, hanggang dito pala sa pababang rampa. So ayan mga kasikap, dungaw tayo dito sa Siwang. Ang laki na ito, file boring machine na to, parang hindi, no? Hindi pala file boring machine to eh. So comment down below mga kasikap sa nakakaalam kung ano pangalan o tawag sa equipment na to. So ngayon ko lang nakita to, no. Ganyan yung itsura niya. Parang may dalawang bilog sa likod. Siguro mga cable yan, no. Mga kable na umahatak dito. Tapos ayan yung file boring machine, tapos crawler crane. At ayan yung loob nyo. Tapos mamaya nakita tayo ng gwardiya, bigla tayong barilin. Diretso na po tayo dito. Ayan, meron din pala silang nahukay dito, lalim. Tapos may rebar. So gagawa sila ng pier dito sa part na to. Ayan, nakaka 15 minutes na po tayo sa ating video. So ito yung mga rib type na yero. Hilera na yan patungo dun sa harapan ng ano, ng Abida Tower. So may nakita ako kanina dun sa loob, mga bilog na 3 ata o 4 na para siyang mga steel casing. So di ko makunan kasi nasa harapan natin yung gwardiya. So meron siyang daanan dito na ginawa, pedestrian walkway nakalagay. Ayun mga kasikap, buti na lang may ano dito, no. Ayun sinasabi ko, hindi pala 4, ang dami, oh. Ayan. So ayan yung nandito sa loob ng subway na yung mga naka-install dyan. So comment down below ulit kung ano tawag dito sa ganito. Sa mga kasikap natin, mga engineering dyan, no, nakakaalam kung ano tawag dyan, no. Wala pa akong idea dahil hindi naman ako engineering, no. Hindi naman ako engineering, wala akong pinag-aralan sa mga ganito. Comment down below kung ano tawag dyan para dagdag kaalaman po natin kasi lagi tayo nag-update sa mga ganito. So para sa susunod na vlog natin, no, update natin, alam na natin yan at mababanggit na natin sa ating vlog. Ayan. Ayan. Ito, sakop pa ito ng station box hanggang dun. Ito yung Abida Towers. Ayan. Sa harapan tayo, no. So wala na yung mga malilit na puno dito na earth bowling na po. Ayan. So ito yung walkway niya dito. Ito yung Abida Towers sa loob. Hanggang dyan yung bakod. Sakop pa to dito ng ano. Ay, may gwardiya dun. Gwardiya ba to? O sisitahin tayo? Kala ko gwardiya. So ito dito mga kasigap. Ito yung
Buti naka ano dito yung sidewalk, no? Hindi kasi sinakop nila hanggang dun mismo sa pinakadulo ng sidewalk yung ito yung bakod. So kunan po muna ulit natin bago tayo lumabas. Ito yung dulo ng Avida Towers. So hanggang dito yung bakod nila. So ito yung matayog na gusali na to ng Avida Towers. Dito tayo lalabas. Ayan mga kasikap. Ayan, hanggang dito yung bakod ng Metro Manila Subway. Ayan, hanggang dito sa dulo ng Avida Towers. Ito na yung Vertis North. Vertis North. So, kunan po muna ulit natin. Quezon Avenue flyover. At ayan yung bakod mula dito sa dulo ng Avida Towers. Hilera patungo doon. Tapos ayan, paikot patungo doon na yun sa may footbridge. Ito yung station box niya hanggang dito patungo doon sa dulo ng footbridge. At ito na ngayong Vertis North. Lawak, no? Ang daming mga condominium dito. So mga mayayamanin yung mga nakatira dito. At ito yung sidewalk patungo dun yan sa may landmark Trinoma. So hindi magamit kasi nakasarado dun. At ayan naman yung Soler North Resort. Ayan o, yung napakalaking LED billboard na yan. Ito po yung P2P bus, PhilAm QC. Ayan. Meron din siyang mga elevator dito na yung mga wall ay glass. Pati mismo yung elevator. So tatlo yan dito sa harapan natin, gitna, tapos sa southbound. Ayan o. Ayan yung PhilAm QC. Stasyon ng P2P bus. So malapit lang siya dun sa Quezon Avenue station ng subway. Tapos yung MRT3. Ayan, magkakalapit lang sila yung mga transportasyon dito, no. MRT3 Quezon Avenue station, tapos P2P bus sa ilalim, subway, tapos ito naman yung PhilAm QC. Tapos dun naman yung North Avenue. So magkakalapit lang sila, no. Kaya hindi mahihirapan yung mga kababayan nating mga commuters. At meron din namang mga sidewalk at may bubong. Mga bata pa, naglalabing-labing na. Kaya maaga pa lang nagbubuntisan na. Tapos kumakalat yung mga kawawang yagit na sanggol sa lansangan. Ayan mga kasikap, nandito na po tayo. Ito na po yung Soler North Resort. Ayan, sa mga kasikap natin na nagtatanong sa akin kung ano na ang balita dito sa Soler North Resort. Ito na po yung progress niya, napakaganda na, no, ang kinalabasan. So yung ilalim na dating nakabakod, wala nang bakod yan. Tapos maayos na. So nakalagay dyan, Soler Resort North opening on May 25, 2024. Hanggang dito lang tayo sa labas, tayo mga pobre lang, no, pag nag-opening to. So kung pwede sana pumasok tayo doon, ano. Ganda ng progress dito, lalagyan pa nga nila ng landscape to dito, ayun, no, patungo doon. So ngayon nakabakod pa siya at ito yung nananatiling sidewalk muna sa ngayon. Alright. So ayan, dito lang sa EDSA. So maganda din yung naging epekto ng Soler North Resort na to dito sa EDSA, kasi kahit hindi na maglagay ng mga street lamp, maliwanag na siya dahil dito sa Soler North Resort. Ayan, oh. Napakaganda. So
nag-iba na yung graphics niya ngayon, oh. Hindi yung katulad ng dati na merong mga falls at marami pang mga parang mga mga basta marami yun yung nakaraan, di ko alam kung anong tawag dun. So yung kung ano yung nandiyan dyan sa picture na yan, ayan yung magiging itsura niya, no? At landmark trinoma naman yan dun sa unahan. Dito yung mga gumagawa dito sa Soler North Resort. Break time. Daming palamin. Shout out sa mga masikap nating mga workers dito sa Soler North Resort. Ayan. Liwanag. So, ayan yung nandiyan dyan sa picture niya. So, ayan na yung plano dito. Ayan yung binubuo nila na mangyari dito sa Soler North Resort. Napakaganda magtrabaho pag ganitong gabi. Kasi hindi mainit. Unlike kung umaga sila nagtatrabaho dito, ay talagang sunog sila sa init. Yan, hanggang dito po yan. Tapos landmark na yan doon sa unahan. At ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos tong video natin ngayong gabing ito. Kung gustuhan nyo tong vlog natin ngayong gabi, yan, humingi po sana ako ng isang like ang kasikap natin na nakapanood sa video na to, na hindi pa po nakakapag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba, sa gawing kanan sa ilalim, at yung katabi nyong bell. Bell all po natin mga kasikap para always na updated po lagi kayo at magno-notify po sa inyo pag meron tayong mga bagong upload. Ayan, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.